Phantom Media, all rights reserved, 2014. Previously on the hashtag. Yun nga, sobrang common na kasi yung magkaroon ng third party. Why do people choose to be the third party in any relationship? Isa sa mga dahilan na naiisip ko ngayon ay dahil walang spice. Sa likod ng pangangaliwa, laging may kanya-kanyang rason. Ang pinakamalaking problema doon, hindi kasi sila nag-uusap. Kaya hindi alam nung parehong party na meron silang problema. May suggestion. Galing kay Lynn. Bilis, kantahin mo. Hindi ko kayang kanta. Ang alam ko lang dyan yung tunog ng trompeta. O sige, yun na nasunog na trompeta. Papatawarin ko yun. Hindi na mag-figure out. Instrumental lang. O sige. Brace yourselves for another episode of the hashtag, coming to you in 5, 4, 3, 2, 1. straight to the point commentary. Fun exchanges. This is it. The hashtag with Isko, Lynn, Anna, and Bert. The hashtag. Mga ka-hashtag, welcome to another episode of your favorite podcast on earth. What else? The hashtag, diba? Ito po si Bert. Ako po ngayon ang magiging host nyo para sa pinakaunang episode ng hashtag for the month of March. At syempre, kasama ko pa rin ang ating barkada, si Anna, si Lynn, Hi! at syempre, ang ating punchline boy, si Isko. Hello! Ayan. At syempre, just in time for the season, pag-uusapan natin sa buong buwan ng Marso, walang iba kundi tungkol sa eskwela. At dahil alam namin na marami sa inyo ngayon, lalo na kung kayo ay estudyante, ay kasalukuyang pinagdadaanan ang hirap ng pag-review para sa inyong finals, ang hashtag namin para ngayong araw na ito ay, drumroll, Isip Bata. Bakit nga ba Isip Bata? Guys, Bakit nga ba? Ito ba ay throwback? Ay, throwback yan para sa atin. Para sa atin. Or hindi naman sinto-sinto? Hindi naman siguro. Para sa ating apat, malamang throwback ito. Pero para sa mga nakikinig sa atin, baka ito ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Dahil ang Correct. pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa inyong finals week. Correct. Ano ba ang pinaka-memorable experience nyo sa finals? Ano ba? Di yung paggawa ng reviewer. Yan. Tapos yung mga hindi makatulog or natutulog habang nagre-review. Yan ang mga natatandaan ko kapag finals eh. Sobrang puyatan. Tama, tumpak. Ikaw, Isko, ano ba naalala mo pag finals? Ako nangangalap ng notes kasi hindi ako kumukopya ng notes. Ay, ako magaling ako sa note. Best in notebook. So, kumita na naman yung photocopying machine sa akin pag Palabas. ng finals. Magkano ba, Isko, ang kada page ng Xerox nung panahon mo? Dati, nung kapanahunan ko, 50 cents. Uy! Oh, Ang bata! 50 cents. Oo, 50 cents Oo, kada page dati. Mahiya ka sa kwento. Bakit inabutan ko? Benching ko? Grabe ka. Oh, 50 cents sorry. 10 cents lang Suga. sa USD. Ano yun? Ano yun? 10 cents lang sa Ana. USD. So, taga-USD ka? USD. Dati. With PSP. Eh, kasi U-Belt yun. So, baka mas mura talaga dun sa area na yun. Oh, anyway, pero hindi ako naniniwalang 50 ang Xerox kila Isko. Pero sige, ituloy natin ang usapang ito. I-push natin yan, 50 cents yun. I-push natin yan. Siyempre, punong-puno na saya. Subukan po namin bigyan kayo ng mahalagang information. Pero mas kilala nyo kami sa pagpapasaya. Kaya yun ang gagawin namin ngayong araw na ito. Hindi ba, friends? Correct. Throwback. So, umpisahan natin sa most horrible subjects of all time. Ladies first. Ana, ano ba ang pinaka-horrific na subject na naranasan mo nung ikaw ay high school? Yung totoo. Hindi. Hindi. Kasi
Kasi malalaman na ng lahat ang sige, para sa akin, yung totoo, nahirapan ako sa trigo. Ba kayo ng high school? Yes, ako, oo. Oo naman. Third year high school ako nag-try, pero hindi ko kasi maintindihan yung sign cosine. Ano ba yung isa tangent? Ano ba yun? Basta, the weird thing about it is, lang talaga, as in, sobra akong struggling pag straight na try, pero the same principles, pag ginamit ko siya sa physics, I do well, pero pag straight siya na try, na puro numbers lang, hindi ko talaga maintindihan. Tapos yung pangalawang pinaka-worst na subject para sa akin, CAT. Seryoso! Napaka-walang una-una, wala siyang point, pero pinaka-totoong dahilan kaya siya weird sa akin kasi meron akong condition na Bawal mapagod. Oo, alam niyo yung vasovagal reflux? Hala? Komplikado na term yan. Ano yun? Latent Ang ilong ko. So, meron akong ganon. At unfortunately, nalaman ko lang na meron akong ganon ngayon, as in this year. Kasi for the longest time, kapag naiwan akong nakatayo ng matagal, regardless kung malamig, mainit, kumain ako o hindi, basta pag matagal akong nakatayo in one spot, blackout ako. So, kailangan lagi kang nakahiga? Dapat nakaupo ako or gumagalaw ako. Hindi ako pwede. Tsaka, parang anong nangyayari, unti-unti, alam mo yung parang nagpa-panel vision ka, dumidilim paligid, tapos parang lumalayo na yung pandinig mo sa mga tao. Tapos the next thing you know, well, isang beses lang naman nangyari sa akin yung totally nag-collapse ako, nag-blackout ako, nag-collapse ako sa sahig. Kasi ina-avoid ko na siya. The moment na maramdaman mo tumutulo na yung pawis ko ng malamig, tumatawag na ako ng medic. Ako lang at titrabaho ng medic buong 4th year ko. So, excuse ako sa CAT. Pero di ba, bago nila na-realize na nagko-collapse ako at nagtatrabaho ng medic pag nandun ako, kailangan ko pa rin mag-CAT. So, may ilang buwan din ako mag-CAT bago nila na-realize na sige, payagan na natin siya. So, yun. So, CAT ang pinaka-the worst ever. Winner. Alam mo yan, Isko, pag tuloy natin ang college, meron pang ROTC. OTC. Dalawang Ay, meron na taon. ko yun. Ako, anong grade ko sa CAT? Ano? 98. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero binigyan ko ng 98. Mas kunurin ka naman daw eh. So yun, yung final na card ko nakalagay sa akin, 98. O sige, perfect. Hindi mo na ako tatanong. Yun na. Ikaw naman, Lynn, ano ba ang iyong horrific experience o subjects nung ikaw ay high school? Pareho kami ni Ana, Trigo. Kasi sa tanang high school life ko, sa Trigo ata ako muntika nang bumagsak. Yun ang panira ng card ko. Ewan ko ang hirap lang intindihin. Una kasi, mahinahin yung teacher namin. So, mahina yung boses niya. Tapos, pag mahina yung boses, syempre, lalo akong inaantok. Hindi ko na nga maintindihan. Dahil syempre, lalo na yung, alam mo yun, math yun eh. Pero pagka yung classmate ko yung nagtuturo, natututo ko. So, yun. Kaso lang, alangan namang yung classmate ko lagi ang nagtuturo, di ba? So, siya lang yung naging teacher. So, yun. Kaya, hindi ko na matandaan kung nag-74 ba ako or 75. Alam mo yun, yung talagang tipong basta awa lang talaga. Yun. Tsaka diba yung ang weirdo pa sa Trigo, yung tuturuan ka kung paano manually i-compute yung cosine, sine, at tangent. Eventually, papagamitin ka ng scientific calculator. Uy, tas I remember kasi sa amin magfa-finals na, tas maghihiraman ng mga calculator, 'di ba? Yung mga kodigo, makikita mo talaga na andoon sa calculator. Bonggang-bongga. Pero ikaw ba, Lynn, ikaw ba ang nagdadala ng papel o ikaw yung nanghihingi ng papel? Ako yung nagdadala. Oo, bonggang-bongga. Yun lang. Isko, most horrible subject of all time. I think yung pinakamababa ko lagi, math naman ever since. Ewan ko, until now, basta nag-exam ng math items, struggling ito, lalo na sa mga 1/2 times 1/3 divided into mga ganyan, mga fractions. Dumudugo na ako dyan. Ako, ano bang most horrible subject ko? Alam mo, ang pinaka-horrible subject na meron ako nung high school ay physics. Ay, Diyos ko. Yung may mga Alam mo kung trajectory, bakit? something. Oo, alam mo, no offense naman sa mga friends natin sa Visayas, Kaya lang, hindi ko alam kung saang isla siya sa Visayas yung teacher namin lumaki. So kapag nagtuturo siya ng physics, nahihirapan akong intindihin. Kasi pag pinapaliwanag niya yung vector, sasabihin niya, guys, so take a look at vector A and
Victor B. And then you have Victor C here going to Victor A. Ay, nahihirapan talaga ako intindihan, friends. Kasi feeling ko tao ang pinag-uusapan namin, hindi vector. Si Victor. Oo, parang ganun. Anyway, minsan talaga teacher, ang makakapagpabago ng perspective mo sa isang subject. Ganito, para pag-usapan naman natin yung topic talaga natin ngayong araw na to, which is yung finals. Meron ba kayong naaalala pinakamahirap na tanong sa final exams nyo sa kahit na anong subject na hindi nyo malilimutan? Ay, ang hirap ng tanong mo. Yan ata yung pinakamahirap na tanong. Umpisahan natin kay Ana ulit. Meron ka ba, Ana? Actually, parang wala akong maisip na pinakamahirap o pinaka-weird na tanong sa finals. Kasi medyo yung mga teachers ko nung high school, medyo medyo seryoso sila masyado sa mga buhay-buhay nila. Ang naaalala ko lang, na medyo weird, na walang kinalaman sa finals, pero dun sa subject in general, yung isa kong teacher sa math, nung 4th year, merong for some reason, hindi niya tinatawag yung constant na constant. Alam mo, di ba laging merong bibigyan kayo ng formula, tapos laging may constant eh. Tapos ang tawag niya lagi doon is key. As in letter K ang isusulat niya, at ang tawag niya sa letter K ay key. So, Buti hindi dalawang ganun. ganon. Halimbawa, Yung sinusulat niya. kaya nga, hindi ko alam kung bakit. Tapos every single time, like sabi niya, 1x plus 2b multiply by e. Ganun. Every single time. So, yun lang naalala ko. Tsaka siguro yung nung nag-exam na ako ng UCAT, Bert, alam mo yan? Bilang Alam mo yan. Oo, alam ng bayan. Oo. Yung mga Tagalog na tanong sa UCAT, okay lang yung mga science questions na tinagalog, pero yung math question na tinagalog, parang doble yung hirap niya. Di alam mo yung at the back of your mind, iniisip ko kung talagang tama ba yung pagkakaintindi ko. Medyo weird kasi Tagalog na nga siya. Lumalabas ang edad So, mo, yun. no? Kasi wala nang Tagalog. ngayon sa math. Wala na ba? Wala, may essay na nga ngayon eh. Seryoso ba yan? Sige, thank you, Ana. Ikaw naman, Lynn, anong masashare mo? Ang hirap nga isipin pero feeling ko ang nahihirapan lang talaga ako sa mga questions sa finals, lalo na sa math. Yung tipong problem solving, tapos sinolve mo, ang saya-saya mo dahil nandun yung sagot, tapos yun pala mali yung sagot mo. Diba? Paano nila naisip yun? Halimbawa, ang sagot mo 55, tapos may 55 sa option. Diba? So, ayun, doon ako inis na inis kasi parang feeling ko pasado ko, tapos pagbalik sa akin ng test paper, ay mali pala. Marami pala akong mali. Diba? Yung mga ganon. Marami palang posibleng sagot. Yan, yun ang nakakainis. Tama. Di ba mas mahirap yung alam mo yung sagot, alam mo na tama yung sagot mo, pero dahil kailangan ng solution, pero hindi mo kaya isulat yung solution. Na-experience mo ba yun? Oo, Alam alam mo yung mo yun, sagot? hindi ko ma-explain, pero alam mo yun yung sagot. Oo, tapos kailangan, para makuha mo yung point, kailangan ipakita mo yung step-by-step na solution. Tama. Dahil Lahat mahigpit si tense. teacher, kailangan ng step-by-step na solution. At kapag nakalimutan mong ilagay kung ano ang units, mali ka Ay, na. tama. Correct. Masungit si teacher. Ikaw naman, Isko. Yung world history, yung gagawa ka ng timeline ng events. At Opo. sandalian. Mula nung nagsimula hanggang sa ano yun. Nakakaloka. Yan ang mga pinaka-nakakalokang subject nung high school, math at saka history. Grabe. Anyway, eto yung sa akin. Hindi ko kasi makakalimutan to na meron ako na-encounter na tanong sa final exam ko na ganito. Subukan yung sagutin, guys, ha. Ang subject nito ay science. At ang tanong ay, enumeration. Question number 1. Write all of the scientific names of all the vegetables in the dish pinakbet. Ano ba yan? Huh? May ganun siya. At naman, nung ako yung high school, ayaw ko ng gulay. Tapos yun pa ang lalabas sa exam. Nakakatuwa, di ba? Eh, paano kung hindi pala marunong magluto ng pinakbet, di bagsak na? Wala na. Tapos, Hindi mo alam kung ano lang pa doon. Sorry ka na, ganun. Pwede bang ginisang sitaw na lang? Para mas konti yung gulay. O ngayon, dahil napag-usapan natin ang mga tanong sa finals, friends, susubukan naman natin ang galing ng ating hashtag barkada. So, ang ginawa ko, pinaghandaan ko to, guys. Ang ginawa ko, ako po ay naghanap ng 4 na tanong na tatanungin natin sa hashtag barkada natin. At pag hindi nila nasagot, bibigyan namin kayo ng chance na sagutin yung mga tanong na itatanong ko sa kanila.
Kaya, Lynn, pwede mo ba silang bigyan ng steps kung saan nila pwedeng ibigay yung sagot sa mga tanong natin? Katulad ng contest natin last week, kung mahuhulaan ninyo kung ano yung mga sagot sa itatanong ng ating the hashtag barkada na si Bert, kailangan nyo lang ay first, like us on Facebook, facebook.com/thehashtagph. Follow us on Twitter @thehashtagph. Pagkatapos nun, pwede na kayong sumagot. Pwede nyo lang i-comment yung mga sagot nyo sa aming Facebook or sa aming Twitter. And don't forget to put the hashtag #isipbata and #thehashtagph. Pag nasagot nyo na yon, you'll qualify for this very special prize na ibibigay namin sa mapipili naming winner. Grabe. Tapos itong special prize na to, kailangan niya talaga to, I promise. Kung i-describe ko to, mahal. Mahal. Mahal? Ano ka ba? Mabaon tayo sa utang, Hindi. Basta, importante talaga. Kailangan na kailangan to ng bawat isa. So, if I were you, lagyan nyo na yung mga may mahulaan. Pero syempre, gagalingan naman namin. So, para mahulaan namin yung mga tanong ni #barkadabert. Yan. Okay, thank you, Lynn. At dahil ikaw ang nagbigay ng instruction, ikaw na ang mauna. Oh, sana alam ko yan, no? Sa category na Geography. Magaling ka ba doon? Diyos ko, geography pa. Ilan ang mga lungsod at munisipalidad na bumubuo sa National Capital Region o NCR? Pass. Hindi ko alam. Hula lang! NCR 20? Okay. At dahil dyan, bibigyan na natin ng chance ang mga nakikinig na sumagot. Kaya, guys, join na kayo sa aming Facebook at Twitter discussions para hulaan kung ilan nga ba ang mga lungsod at munisipalidad na bumubuo sa National Capital Region. Ang lungsod ba at munisipalidad ay iisa? Magkaiba. Magkaiba. O di, ang dalawa pala yung sagot sa tanong mo? Hindi, ilan sila lahat? Okay, sige. Kung di ako nagkakamali, isa na lang ang natitirang municipality sa loob ng National Capital Region. The rest, cities na sila. Oh. Okay, may clue na. Pateros na lang yata ang natitirang municipalidad kasi wala na siyang ilalaki. Isko! Ano ba ang favorite subject mo? THE. Music! At dahil THE ang favorite subject mo, hindi yon ang itatanong ko. Ang itatanong ko ay math. Oh my God! Sa addition, di ba meron yatang, kung di ako nagkakamali, 4 na addition properties. This is the property of addition, where the sum of two numbers times a third number is equal to the sum of each added times the third number. Oh my God. Ang hirap. Alam mo na, i-stress na nga ako dyan sa mga 1/4 plus 1/2 lang. Yan pang tinanong mo sa akin, Bert. Ano ba yun? Ang ganda, di ba, nung tanong? Ulitin natin. May sagot ba dyan? May sagot dyan! Tsaka sabi Alam mo, mo na, addition lang nakikinig ako, yan. pero multiply. Oo, property ng addition yun. 4 yun eh. I-google na lang nila kung ano yung mga yun. Pero isa doon, the sum of two numbers times a third number is equal to the sum of each addend times the third number. Ang galing, no? Naguluhan ako bigla. Sandali. Ako, ipatweet na lang natin, Isko. Hindi ko rin masasagot. O guys, sagutin nyo ha. At promise, yung hinandang premyo namin is something na kailangan nyo talaga. Ana, save the Yes. best for last. Ano ba ang favorite subject mo? English ng third year, Greek mythology. Ay, nerd. Ikaw na nerd. At dahil English ang favorite mong subject, hindi din yun ulit ang itatanong kong category. Ang category nito ay history. Mahilig ka ba dun? Go! Philippine history. Ano-ano ang mga Wala na pala 8 na. lalawigang nag-umpisa ng himagsikan sa Pilipinas laban sa mga Kastila? 10 seconds. Ano ba yan? Pass is past. Tama. At saka, bahala na sila sumagot. Basta ako, I maintain na dapat bataan isa dun sa mga sinat. Pero dahil hindi, bahala na May kayo. poot.
Oh guys, Baka sa i-tweet akin nyo na yun I-tweet nyo na yun Yung mga tanong, hindi ko na uulitin. Parang awa nyo na, i-rewind nyo na lang. Tapos, i-tweet nyo na sa Twitter accounts at yung hashtag account namin. At huwag nyo kakalimutan yung hashtag namin for the day, which is hashtag #isipbata. And of course, huwag kalimutan ang hashtag #PH. At dahil sa sobrang hirap ng mga tanong ni Bert, sinasabi ko sa inyo, sobrang ganda ng aming premyo. Paulit na. Palagay sa bot. Lin. Sobrang ganda ng aming premyo. Gugustuhin niyo talaga to. Sinasabi ko na sa inyo. Ay, nako. Okay. At dahil finals nga at tungkol sa exams ang pinag-uusapan natin ngayon, pahihirapan natin ang isa't isa. Ready na ba kayo, guys? Ay, yes. Go! Meron Bring it ako on. 6 na tanong. Fill in the blank lang naman. Madaling-madali lang to. At hindi na to Hindi tungkol ba pwedeng multiple choice man lang? Hindi. Madali lang to. Fill in the blanks. 6 na tanong. I will call on a name, tapos babasahin ko yung sentence. Pagkabasa ko ng sentence, kailangan yung blank na sinabi ko doon, i-fill in nyo, tapos uulitin nyo yung sentence. Okay? Malabo ba yun? Hindi, sasagutin muna. Hindi, sagutin nyo na agad. Halimbawa, sasabihin ko, Lynn, ang pangalan ko ay blank. Sasabihin mo, Lynn, ang pangalan ko ay Lynn. Ganon. Okay ba yun? Okay, okay. Okay. Umpisahan natin kay Isko. Isko, kumakain ako ng blank pag ako ay blank. Kumakain ako ng tinapay pag ako'y gutom. Wow! Very serious. O, diba? Madali lang. Galing, ang galing. Okay. Ana, nanonood ako ng blank pag ako ay blank. Nanonood ako ng TV pag ako ay nagpa-podcast. Lynn, Mm. nahihirapan ako sa blank kasi blank. Ano ba yan? Nahihirapan akong maghanap ng direksyon dahil ako ay tanga? Ulit na. Isko, nadadalian ako sa blank kasi blank. Nadadalian ako sa... Oh my God, hindi pala madali. Nadadalian ako sa MRT kasi masikip. Parang mali. Ana, Go! gusto ko yung teacher ko sa blank kasi blank. Gusto ko yung teacher ko sa second year history kasi kamukha ko si Rainbow Bright tapos nag-aaral ka. And save the best for last. Lynn, Mm. ayaw ko yung teacher ko sa blank kasi blank. Ayaw ko yung teacher ko sa Filipino kasi may buhok siya sa kilikili. Nakikita namin. Pero di ba lahat ng mga lalaki mayroon? Di! Babae ito! As in, alam mo yun, bawa naglalakad siya, tapos nagturo, tinaas yung kamay. Alam mo yung makikita mo sa basta makikita mo dun parang, ano ba yan? O yung teacher ko naman dati yung teacher ko dati sa THE, yung buhok naman niya sa binte, corkscrew talaga. Babae dito. Tapos naka-stockings pa, no? Hindi na, sana nag-stocking sila, hindi na lang namin nakita. Pero hindi talaga, hindi siya nagsa-stocking, tapos corkscrew yung buhok niya sa binte. Mas malala yung nakita mo na naka-stockings tapos yung lahat ng mga buhok nakadapa. Alam mo yun, kadiri. Gubat naman. Bakit na iba yung topic? Bakit? Ano yan? Paalala yan sa mga guro. Ay, humahanap sila sa mga tao. Bago tayo pumunta dun sa last topic natin, na medyo seryoso ang tanong dun. Last na, fast talk naman. Alam niyo naman guys yung fast talk, di ba? So may sasabihin akong word, kung ano yung first thing that came to your mind, whether noun, pronoun, whatever, sasabihin niyo agad. Okay? Okay ba yun? Okay. Let's start with Ana. Ang mga sa babanggitin ko sa'yo ay mga school subjects. So, kailangan magsalita ka kagad at sabihin mo kung ano yung naiisip mo. Okay? Ready? Okay. 3, 2, 1. Filipino. Garfield. Bakit? Tutuloy na tapos ako dun sa number. Nahinto ako. Kasi yung teacher ko sa Filipino dati, kamukha ni Garfield. Tapos ang favorite color niya orange. Ang dami natin na-unearth. Throwback nga eh. Okay, ulit. Ana. Go! Filipino. Garfield. PE. Yeah. GMRC. Lupus. Sindika. Bataan. Ano naman? Physics. Uno. Chemistry. Tingnan ko bumagsak.
Chemistry. Nina ko yung teacher dyan. History. Bataan ulit. Ano ba yan? Nakakainis naman to. Parang sa buong history, bataan lang yung tutunan niya. Lynn, Ay, ako na. ihuhuli kita. Alam mo, Okay, fine. malapit sa puso itong topic na to. Malapit sa puso mo, kaya Ganun. ihuhuli ko. Oo. Isko, ang sayo naman ay mga bagay sa loob ng school. Mga bagay o lugar sa loob ng school. Okay? Okay. Ready? 3, 2, 1. Bond paper. Drawing. Notebook. Slam book. Bonton. Nagbablat. Chalk. Pambato. Blackboard. Sinatakpan ng kortina. Public na si Isko. Canteen. Arscaldo. Kala ko sopas. Mga public. CR. Ay, babaho. Garden. Sunflower. Playground. Chinese garter. Library. Pepe and Pilar. Okay. Guys, this is it. Kailangan Si Lynn, special. oo, dahil may fans ka na, ihuhuli ka namin. And I know you're playing this topic close to heart, Lynn. Whatever. Kaya ang topic mo ay mga tao sa school. Okay ba yun? Eh, wala naman ako magagawa. Ready ka na ba? Sige lang. 3, 2, 1. Nerd. Hindi ko friend. Valedictorian. Kabarkada ko. Kulelat. Yung mga hindi ko ka-group. Security guard. Manong. Principal. English speaking. Teacher's crush. Ano ba ito? I'm confused. Hindi ko malaman kung nung nasa school ba ako o ako yung teacher. Teacher's crush. Mayroon ba akong crush na teacher? Cute! Crush si teacher. Crush si teacher ng varsity player. Tapos na siya, actually. Yan! Bongga. Oo. Ang galing. Pigil na pigil. Correct. Guys, last topic for the day. Ano ba ang mga pinaka-epektibong paraan para matulungan naman natin yung mga nakikinig sa atin na pumasa sa finals nila? Why don't we start with pinaka-nerd sa atin? At yun ay si Ana. Sobra ha. Ana. Hindi ako sasagot Ano ba? sa make a point. Ano ba ang tips mo para matulungan ng mga taong pumasa sa exam? Ano? Makipagkaibigan kayo sa anak ng teacher. Grabe naman. Serious naman, nakakainis naman to. Paano ko sagutin yan? Ikukwento ko sa'yo kung anong perks ng pagkaibigan ng anak ng teacher. Nung 4th year ako, nung high school, tinawagan ako ng best friend ko. Yung best friend ko, mas friendly siya kaysa sa akin. Actually, siya yung may kaibigan anak ng teacher, hindi ako. Pero, Hindi naman taga Cebu yan. hindi naman. Okay. Ang kabataan, bakit ba? Tinawagan niya ako para sabihin na pupunta siya sa bahay, meron lang siya kailangan tulong. Pagdating din ba ko sa bahay, may dala ng leakage ng exam. Pero hindi, ang nakakatawa kasi hindi ito sagot. Yung actual na test paper ang dala-dala niya. So to be fair, sinagutan ko yon without looking at the book. So technically, I don't consider cheating. I consider taking the exam in advance. Whatever. Hindi yung cheating kasi sinagot ko pa rin naman siya by myself without looking at the Fine, actual whatever. books. At least yun ang dala niya, hindi foods. Oo, di ba? At least walang... Punta ka sa kondo ko, dala ka. Hindi pa daw uso ang mga kondo noon. At Sa bagay. Punta ka ng boarding house ko, Diba? dala kang food. Boarding. There are certain perks sa pagiging kaibigan ng anak ng teacher. Pero, kidding aside, hindi ko alam kung ano may papayo ko other than mag-aral yan sila. Kasi even the people na sinasabing nag-realize sa stock knowledge, your stock knowledge can only get you so far. Alam ko yun from experience. Minsan talaga yung mga teacher, nagmamagic sila, nakakahanap sila ng mga tanong na isang beses lang nilang na-mention sa buong school year tapos isisiksik sa exam. So kung hindi kayo pay attention, you didn't take it down sa notebook nyo at hindi kayo nag-aral, hindi pa rin siya makukuha dahil hindi rin siya pumatak sa stock knowledge. So yun lang. So study. There's really no other way to pass the exam than to study. Yun lang. Thank you, Ana. Words from a nerd. Thank you very much. Punta naman tayo sa Miss Popular, Lynn. Uy, hindi Ano ako ba? Miss Popular. Ako kasi talaga, since high school, hindi ako matalino. Mahilig lang talaga akong mag-take notes. So, ang masasuggest ko talaga
sabi nga para matuto, lalo na kung hindi kayo yung talagang matalino na kayang mag-rely lang sa stock knowledge, isulat nyo. So, in short, sabi nga, hindi naman natin natatandaan lahat ng sinasabi ng teacher. So, kung ano man yung matandaan nyo, basta isulat nyo lang. Para pagdating ng exam, meron kayong babalikan. And another, reviewer worked for me. Hindi ko lang alam kung sa iba gagana to, pero it worked for me. Yung tipong, habang nagbabasa ako ng book or ng textbook, so gumagawa ko ng reviewer, ganyan. So, para pagdating ko sa exam, natatandaan ko kung paano ko siya sinulat, kung saan page ba siya, ganyan. Page 2 to, ganito ko yan sinulat, ganyan. So, nakakatulong yun sa akin para masagot ko ng mabilis yung mga items sa exams. Tapos, alamin nyo kung anong part of the day kayo mabilis nakaka-absorb. So, kasi mayroong mga tao na nagre-review ng gabi kasi mas mabilis nilang matandaan kapag gabi. Pero meron naman natutulog agad at gumigising ng madaling araw, doon sila nagre-review. Tapos mas pumapasok sa utak nila. So, whatever works for you, kailangan alamin nyo yan. Sa 4 na taon nyo naman sa high school, dapat kung nasa 3rd year na kayo, 2nd year na kayo, Diyos ko, dapat alam nyo na kung ano yung nag-go-work sa inyo. Yun. Thank you. Oy, maganda yun yung timing, kung kailan ka mag-aaral, ang magandang tip yun. Isko, study tips. Okay, sa study tips naman, mostly nasabi na rin ni Ana at saka ni Lynn yung mga magandang gawin. So, keep in mind yung mga binigay nilang tips sa inyo. Siguro magdadagdag din ako, maganda din yung group study kung meron kayong mga set of friends. Maganda yung nagtatanungan kayo para may interaction din. Whatever works for you, encourage your friends na magkaroon kayo ng study period before the exam. It helps. Ay, meron akong tip. Ano yun? Ano yun? Kapag nagre-review kayo, mag-take kayo ng omega-3. Yun. Ng tuna? Basta omega-3. Kung meron kayong fish oil, Ito na rin ako naisip. kung meron kayong mga, Isip ako kasi kung saan may oil, basta omega-3. may omega-3. Yan. Kasi yan yung kumbaga yan ang pagkain ng utak. So kapag halimbawa hindi kayo makafocus, pag taking nyo yung mga anak nyo o kaya kung kayo yung estudyante, mag-take kayo ng supplement na may omega-3. Yan yung pampatulong para makapag-focus kayo. Yun. Pero syempre, hindi yan overnight pill na ngayon nyo itinik tapos bukas ang talino mo na. So, alam mo yon. Ako naman, ang pinaka-epektibong paraan para pumasa sa exams, una, hanapin nyo ang pinakamagaling na tao sa loob ng classroom. Huwag nyo siyang iwasan, kaibiganin nyo siya. Kasi yun ang magtuturo sa inyo kung paano matuto. Nagkaroon na ba kayo guys ng classmate na hindi naman nag-aaral pero siya yung lagi number 1? Nagkaroon ako ng classmate na magaling na siya sa math, magaling pa sa English. Di ba nakakainis? Halimaw, ano? Oo. Ayun yung wag nating iiwasan. Kaibiganin natin sila para malaman natin ang kanilang secret. At yung pangalawa, paghandaan ang exam. Tanungin ang older batches. Kasi sila yung, alam nyo guys, meron kasi minsan mga teacher na inuulit lang yung exam nila. Yung parang meron na silang repository ng exam, tapos ginajumble-jumble na lang nila yung mga tanong. Or minsan, hindi nga nila ginajumble. Talagang same exact exam para ipa-exam sa inyo. So, tanungin nyo yung naunang batch sa inyo at kumuha kayo ng tips kung paano ba pumasa dun sa subject na yun. And guys, sana nagustuhan nyo ang episode namin para sa araw na ito. I hope you had a good time. Next week po, we're going to have another very happy and very exciting episode of The Hashtag. Again, kami po ang inyong hashtag barkada. Ako po si Bert, si Isko, si Lynn, at si Ana. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Samahan niyo po ulit kami for another week of a very exciting and very happy episode of The Hashtag next Thursday. See you all next week. Bye! Bye! The hashtag would like to thank our friends. Healthy Deals Philippines. Follow them on Instagram via Healthy Deals. Now PH. Follow them on Twitter at twitter.com/nowph or on Facebook at facebook.com/nowph. Thanks to the music we used for this podcast. Roar by Katy Perry. Brave by Sarah Bareilles. Ready or Not by Bridget Mendler. Royals by Lourdes. What Makes You Haha by One Direction. And Beautiful Ones by Suede. The Hashtag is a proud production of Phantom Media. Phantom Media is the new media division of the Leadership Network. Follow Phantom Media on Twitter at Phantom Media PH or on Facebook at Phantom Media PH, or email us for any comments at phantom@leadershipnetwork.com
Thanks for listening, and until next time.